Okay, hello. Ah, kumusta sa lahat? At magandang araw sa lahat. This is Justin Talk News PH. Before we start, I would like to request please like, share, and if you're new to this channel, subscribe. Paisa-isa lang, basta may subscription lang. So, ano pag-usapan natin ngayong hapon na to? Ito yung issue. Actually, this is an opinion, this is an analysis of the situation right now, especially itong kaso ni ah, Martin Romualdez na sinabi nga ni Bangag, BBM, sa kaniyang SONA na parang wala siyang pakialam kung kamag-anak niya. Kasi siya pangulo daw natin, hindi siya pangulo ng kaniyang pamilya. So, patong-patong na kaso ang ipapataw nila kay sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yun ang pinagmalaki niya sa SUNA. So, bigyan natin ng analysis kung ano na bang present situation at anong mga opinion natin, sa tingin natin na hantungan nitong kaso na to. Kasi ngayon, maraming taong nagdududa. In fact, yung pagdududa nga, hindi pagpaniwala na ipapakulong ni BBM si ah, Martin Romualdez ay galing din sa ating mga senador tulad ni Amy Marcos na hindi talaga siya naniniwala na iyan lang fluke. Ibig sabihin, kalukuhan lang yan. At yan ay drama lang. Yun naman ang sabi ni BP Inday Sara. Isang drama lang yan. Kaya hindi dapat paniwalaan. Kasi wala pa namang mga sinabi si BBM na naging totoo. Puro sablay yung mga sinasabi niya. Kaya parang ano siya, yung wolf ba yun? Or wala nang maniwala. Parang ganyan. Tapos, yun din ang impression ng karamihan ng mga tao. Kasi, marami siyang pangako. Yung minimension nga ni BP Inday Sara na 20 pesos na bigas na hindi naman nangyayari hanggang ngayon. At yung regarding sa flood control na may makukulong nung December pa nakaraang taon yata. Nakaraang taon pa nung una niyang SUNA. Na maraming hihimas ng rehas sa bagong pulungan ng Quezon City diyan sa may Batasan diyan sa may diyan malapit sa Batasan. So hanggang ngayon hindi nangyayari yung mga pangako niya. Siguro matutupad niya yung racket na sinasabi niya. Marami ng racket na nangyayari eh. Racket na gawa ng pamahalaan niya. Yan ang katotohanan. Yun ang nangyayari. Hanggang ngayon. Noon pa, maraming racket. So, ano sa tingin natin itong sinabi na ipapakulong si Martin Romualdez? So, titingnan natin kung ano mga pangyayari. Kasi ako naniwala din na hindi talaga yan ikukulong. Hindi yan ikukulong. But, lilinisin ang pangalan niyan. Tatakpan lahat. Ililihis lahat para hindi siya mademanda. Nademanda na siya, pero ang ibig sabihin, yung kaso niya linisin. At pwedeng nandiyan pa rin yung kaso. Pero ang isa sa mga reason dyan, nagkulang sa ebidensya. Kahit na patong-patong yung ebidensya. Na halos isang container ba na yung ebidensya, tulad ng kasing dami ng mga malita na deliver sa kanyang bahay, ganyan karami ang ebidensya. At maraming nagtuturo sa kanya. Pero yan, paano yan mabaliwala lahat? So yun ang i-analisa natin kung ano kaya ang gagawin nila. Ito naman, analysis lang natin sa pangyayari. Isang idea lang ito. Pero malaking posibilidad ito na mangyari na ito ang gagawin nila.
So ngayon, ito na nga ang sitwasyon, si Boeing nagsasalita during sa kanyang press conference kahapon na nakahanda na yung kaso ni Tambaloslos na kailangan sumagot siya sa kasi nagkaroon na sila ng preliminary investigation. So ang ibig sabihin, sagutin niya Tambaloslos yung mga charges doon na binigay na sinampa laban sa kanya. Ngayon, yung mga kaso na yun, napakarami yun, patong-patong nga eh. So yan ang bigyan ni Martin Romualdez ng counter affidavit na nagtataka tayo. Alam mo kasi sa 15 days, kailan pa ba yun na binigyan ng charge sheet si Tambaloslos at ngayon hindi pa rin niya sinagot. Sinabi ni Boeing, kaya inihantay daw nila hanggang next week. So, sasagutin niya ni Martin Romualdez. Ang idea kasi nila, ganito, natingin ko ha, hindi pwedeng iwasan ni Martin Romualdez yung kaso na yan. Dahil maraming ang lumabas na witness. So, the best way is harapin niya. Pero ang gagawin nila, takpan yung kaso, palabnawin yung kaso, hanggang darating ang punto na i-dismiss yung kaso. Diyan pa lang sa ombudsman para hindi na abot sa Sandigan Bayan, hindi na ma-aresto si Martin Romualdez. Ano bang mga ginawa nila ngayon? Ganito. Kahapon, nag-post pala ng bail si Attorney Baligo tsaka yung 18 Marines ng bail sa Quezon City yun. Quezon City. So, nag-post sila ng bail dahil nga dinimanda sila ng National Prosecution Office sa RTC. So, nag-post sila ng bail. Ngayon, nagreklamo si Attorney Baligod. Si Attorney Baligod ang abogado ng 18 Marines. So, ang sabi ni Attorney Baligod, makikita na yung actuation ng National Prosecution Office na pinamunuan ni Pabillon. Attorney Pabillon. Pabillon o Pabiluna? Parang ganun. So, dahil nakita nila, pagdating ni Trillanes, si Trillanes kasi may nagsampa ng kaso ng cyber libel. So, tinanong ni, nang dumating pala si Trillanes doon sa DOJ, talagang sinasalubong pa daw ni Pabillon. At parang nagpakita siya ng bias na papabor talaga sila sa complainant na si Trillanes. Bakit ganon? So nakita na yung bias niya. Kaya kini-question ni Attorney Baligod ang kanyang impartiality. Yun ang sinabi ni Attorney Baligod. Ngayon, kini-question din niya yung interruption. Kasi itong mga kaso na to, sinampa na nila sa ombudsman. At may mga affidavit na rin yung mga Marines doon. So, nagreklamo si Attorney Baligod. Bakit nag-i-interrupt kayo sa ongoing na investigation? Yun ang tanong ni Attorney Baligod. Kasama yan sa complaint niya. Ngayon, pangatlong punto na ni-raise niya, yung jurisdiction. Kasi yung kaso na yan ay sinubmit na doon sa ombudsman. Bakit pilit nyo na magkaroon ng jurisdiction dyan sa kaso na yan? Nasa ombudsman na inimbestigahan na nga ng ombudsman. Ito nakapagtataka din, hindi ba alam ni Boeing na ginagawa yan ng National Prosecution Office ng DOJ? Imposible naman yan hanggang ngayon hawak pa niya si Nabida Di ba? Lahat ng galaw ng
DOJ dahil dating departamento ni Buhing yan. Imposible hindi alam ni Buhing yan. Kaya nakakaduda. Para sa akin, nagdududa ako na mayroong silang binubuong script na naman para sa isang purpose. So mamaya sabihin ko kung anong pakay nila na ginagawa nila yan. Ngayon, nagreklamo nga sabi ni Baligo na magrereklamo sila sa ombudsman. Bakit ganyan ang ginawa ng National NPO, National Prosecution Office ni Babylon. So, at marami siyang pino-point out na mga puntos doon sa reklamo ng Italianes. Unang-una, sabi ni Atty. Baligod, yung cyber libel na yan, hindi sila nagpo-post yan. Hindi naman sila nagpo-post ng mga tungkol dyan sa yung regarding sa yung involvement ni Trillanes dyan sa ICC na nagbigay siya ng $2 milyong para sa ICC investigator. Sabi ni paano kami ma-charge ng cyber libel na hindi naman kami wala naman sa tawag nito channel namin. Wala kahit isa na sa amin wala namang nagpo-post ng ganyan sa mga account namin sa Facebook. Wala naman ibang tao naman nagpo-post sa amin. Nagpo-post hindi naman kami anong kasalanan namin diyan? Doon sa pag-appear namin at sinasabi namin yung laman ng affidavit namin, hindi naman kami may kasalanan yan. Totoo naman yan ang laman ng affidavit namin doon sa mga investigation na naganap. Yun ang reason ni Atty. Baligod. At saka walang original na copy na talaga yun ang sinabi nila. Walang original na video o original na copy or kasi puro puro mga screenshot ang ginagamit na ebidensya ni Trillanes. Yun ang sabi nila. So, ngayon, ganito yung nangyari naman sa side ng ombudsman. 4 doon sa mga Marines, yung talaga sa tingin nila na nagde-deliver talaga ng malita kahit ang baluslos sa McKinley at saka sa loob ng Forest Park sa Nara Street. Yun ang kinukunan nila ng affidavit. At yun ang ginawa nilang ebidensya against ang baluslos. Nung tinanong si Buhing, bakit hindi sinama yung ibang mga ex-Marines? Kasi sabi niya, imposible naman magkasabay-sabay sila na mag-deliver. Pero sa tingin ko, hindi lang 4 ang nag-deliver. More than 4 or probably mga 8 or 7. Nagtaka ako, bakit yan lang ang binigay niya? Hindi kaya dahilan doon sa testimony ng mga ibang Marines na involved yung ibang politiko. So pinili lang niya yung may mga affidavit na ang diniliberan lang talaga ay si Tambaluslos. Para hindi ma-involve yung ibang mga politiko na nandyan sa testimonya ng 18 Marines na yan. Yan, malamang yan ang reason ni Buhing. Pinili lang niya yung mga Marines na nagsasabi na nag-deliver sila ng malita na puno ng pera kay Tambaluslos. So, magkasabay ang dalawa. At alam ni Buhing yan, magkasabay yung dalawa. Ngayon, ang tanong, ba't hindi niya pinapatigil kaya yung yung DOJ, National Prosecution Office? Bakit kaya hinayaan niya na magtuloy yung kanyang investigasyon? Wala siyang pronouncement, wala siyang sinasabi. Ngayon, anong sabi ni Tambaluslos ito? Parang nakikita na natin kung saan papunta itong hearing itong kaso na to. Unahin natin si Buhing.
Sabi ni Boying, si Bunuan, kapag hindi, ito si Bunuan, nasa hospital pa ba ito? Yan ang director ng secretary ng DPWH na ginawa nilang star witness, uh, state witness. So, anong sabi ni Boying ngayon? Anong pahayag ni Boying with regards to the status ni Bunuan being a state witness? Sinabi niya, kung si Bunuan patumpik-tumpik sa kanya mga sinasabi at marami siyang tinatago, hindi na namin siyang i-consider na witness. Isama na namin siya sa demanda kung patumpik-tumpik siya ng kanyang ibubunyag. Bakit marami siyang tinatago? Dapat sabihin niya lahat. At yung restitution, in-emphasize niya yung restitution eh. I don't know kung magkano sinuli ni Bunuan. May tanong pa nga, saan kayo napupunta yung restitution na yan? O napupunta ba yan sa National Treasury na buo? Baka may kaltas na yan. Sa tingin ko, ang pangako ni Bunuan is only 100 million or 400 million. Parang ganyan. Baka gusto ni Boying na 1 billion ang isuli. Kung umabot na ganyan ang nakuhang pera ni Bunuan. Kasi nag-mention siya ng restitution. Malamang diskumpiyado siya or kulang sa kanya yung binabalik na pera ni Bunuan. So, yan ang sabi ni Boying. Ngayon, parang papunta na hindi talaga maging witness si Bunuan. Ilaglag nila yung si Bunuan as a state witness. So, i-connect natin yan mamaya. So, ilaglag yan sa tingin ko. Kasi imposible naman si Bunuan hindi niya sabihin lahat. Nandiyan na siya, napakalayo na ng investigasyon na ginanap. Ang dami niyang pinasukan na investigasyon, hindi pa niya sabihin lahat. Despite na sabihin natin, totoo siya may sakit. Lalo na, kung may sakit siya, sabihin talaga niya lahat. Kung sa tingin niya, hindi na siya magtatagal. Ano yan, admission by, ano bang tawag niya sa batas? Term yan eh. Talagang sabihin niya lahat. Para bukod sa malinis ang pangalan niya, wala na sa ganyang sitwasyon na masyadong nahihirapan na siya. So, imposible nga yan para sa akin na hindi siya may itatago pa siya. Ano pang itatago niya? Posible itatago niya na involved si BBM. Di ba? Posible yun ang itatago niya. O yung ibang matataas na mga kakutsaba ni BBM dyan. Pwede may nalalaman siya. Pero ang tanong niyan, kung sabihin ni Bunuan na Mr. Ombudsman, isabay ko ba yung kaalaman ko? Nalalaman mo tungkol sa pagka-involve ng ating Pangulo dito sa nakawa na to. Siguro sabihin ni Boying, lalo kitang hindi tatanggapin na witness. Di ba? So wala na siyang itatago kung sino talagang involved. In fact, may dagdag pa nga yan eh. May nalaman si Bunuan, dagdagan pa yun ng ibang senators dyan. Tulad ng nangyari kay Jinggoy at kay sa bagay si Bernardo ang nagbunyag. Pero sino ba si Bernardo? Di ba tauhan ni Bunuan yan? So, nahihiwagaan dyan sa sinasabi ni Boying na dapat sabihin ni Bunuan lahat. Huwag magpatumpik-tumpik. Kaya may duda ako na talagang ilaglag nila si Bunuan as witness. As state witness. So ganito yon. Nagsalita rin si Martin Romualdez na bakit ginamit yung mga Marines na marami nang demanda yan, perjury, pagsisinungaling, at cyber libel. Pag ginamit yan, unfair naman yan. Sabi ninyo, fair kayo, kunwari pa ba? Kunwari pa na ganyan. Sabi ninyo, fair kayo mag-imbestiga. Bakit ginamit niyo yung mga Marines? At
Yan ang pahiwatig ni Martin Romualdez na ginamit yung mga Marines. Isa ring bagay talaga na hindi ako maniwala na si Martin na itong na to ay walang script, hindi scripted. Dahil ang expectation ng lahat pagkatapos ng suna ni BBM na ipakulong niya si Martin Romualdez, wala siyang violent na reaction. Hindi siya nagsasalita. Yung una niyang pananalita ng speech niya na if I go down, lahat kayo damay, kasama kayo sa pagbagsak ko. Yan, wala, hindi nangyari. Wala siyang reaction. Hindi siya critical sa Pangulo. Wala siyang sinabi lahat. Hindi niya dinibinasaan yung sinabi ni BBM doon sa kanyang suna. So, yan ang nagbigay sa akin ng idea na talagang nag-uusap sila. Ginagawa nila itong drama na ito. Oh. Kasama na si Sandro, lahat sila. Si Boyeng, si Sandro, pati si Bunuan. Drama na yan. At itong si Martin Romualdez. Kasama na yung DOJ. Kasama na sa drama niyan. So anong drama nila? Ang gagawin yan, ilaglag nila si Bunuan. So hindi na. Malamang sinabi ni Boyeng idemanda si Bunuan, malamang hindi rin idemanda ng katotohanan ng demanda yan. Meron namang demanda na madaling i-dismiss. Baka yun ang gagawin. Ngayon, so wala na si Bunuan. Sino mang nagtitistigo? Where in fact, talagang napakalakas ni Bunuan. Kasi siya nakaalam lahat eh. Napakalakas na state witness yun. Talagang siguradong may siya, may knowledge siya o kaalaman kung totoo ba na may mga pirang malitang hinatid doon kay Martin Romualdez. Talagang solido sana ang kanyang, kung hindi siya matuloy, kung natuloy na witness, kung siya ang maging witness. May turo talaga ng husto si Martin Romualdez. Pero sa tingin ko hindi yan ang mangyayari. Kasi nga wala siyang pronouncement, wala siyang sinasabi kontra kay BBM. Diba matindi na yung sinasabi kung talagang wala kayong pinag-usapan na drama na naman, hindi ganyan ang reaction mo. O, diba? Kitang-kita na natin. Kaya parang relax lang siya eh. Hindi siya tawag niya, hindi siya wala siyang parang hindi siya naapektuhan doon sa sinasabi ni Bangag sa Suna. So nakikita natin yung pronouncement niya, ba't ginamit mo yung mga ninyo ng ombudsman, yung mga Marines dahil may mga perjury case na yan at saka cyber libel, ginamit pa ninyo yan. So ngayon nawala na sa equation si Bunuan na magwi-witness. Ang mangyari mga Marines na lang. So yung pinag-aralan nila ng mga affidavit na medyo mahina, yung mga Marines na mahina, yun ang ginamit nila na ebidensya against Martin Romualdez. Mahina. Walang kapit na mga affidavit ng mga Marines. Na sa tingin nila, kung dadaan sa masusing investigation, talagang hindi mapatunayan ng mga Marines na yan na totoo nag-deliver siya ng pera kay Martin Romualdez. So ano mangyari? Ma-dismiss yung kaso. Kasi isa na lang ang witness. Ay yung apat naman rin siguro yung witness. Pagkaalam ko, apat lang yung kinuna ng affidavit. So lusot si Martin Romualdez. Kaya yung unang sinabi ni Boyeng na walang ebidensya nagturo na kasama si Martin Romualdez. Ganyan ang drama na gagawin nila. Tanggalin si Bunuan, ilagay itong apat na Marines ng affidavit nila, butasan yung testimonya ng mga Marines, hindi dismiss yung kaso. So lalabas si Martin Romualdez na walang kasalanan. Ngayon, itatanong, sino kaya ang paratangan nila? Yan ang may duda rin ako. Sino? Si nung press conference, tinanong ng reporter si Boyeng kung ano na yung kaso ni Chess Escudero. Sabi ni
Chis Escudero, ongoing pa yung preliminary investigation. So, ibig sabihin din sa victim din na maaresto din si Chis Escudero. In case magkamali siya dyan, yun ang Damocles sword nila pangputol sa liig ni Chis Escudero kung anong gagawin niya, kung babaliktad siya papunta dito sa minority. Kung sa tingin nila, hindi fair yung preside ni Chis Escudero dyan sa impeachment trial, nakahanda na yon yung kaso sa kanya. Yan, nakahanda, nakaumang na. At talagang sadyang sinabi na preliminary investigation na yan na yung kaso ni Chis Escudero. Sinabi ni Boying, pero wala siyang sinunod na sa pananalita. Pero para sa akin, it's a form of warning kay Chis Escudero. At alam ni Chis Escudero yan. Baka yan din ang kondisyon ni Lisa Araneta. Kung kakampi ka ni Sara, hindi mo talaga i-convict si Sara, hindi ka tutulong, talagang tuluyan ka namin. Ayun ang sabihin nila kay Chis Escudero. Kaya ngayon, dilemma. Nalilito si Chis Escudero anong gagawin. So may pressure din sa kanya. Talagang to the line ang gagawin niya. Isipin niya, kung kakampi rin ako dito kay sa mga Marcoses, ano mangyari sa political future ko? Hindi naman magtatagal, ilang taon na lang ito, 1 taon, 6 na buwan lang itong si Bangag. Samantala dito kay Sara ako, pwede pa mawala itong kaso ko. Di ba? Pwede pa hindi matuloy itong kaso ko. At may pag-asa ako sa susunod na eleksyon. Di ba yan? Nasa gitna, nahati yung isip niya. So maingat siya. Kaya gamitin ni Chis Escudero ang kanyang katalinuhan. Kailangan maging matalino siya kung saan siya pupwesto. Dahil delikado ang posisyon niya ngayon. So, ganon rin yun. Lalo na yung sinabi niya, binara niya lahat So, sinabi niya 16 ang basis for the conviction of an impeachable officer. Ibig sabihin, 16 votes ang kailangan. Paano ngayon? Inunahan niyang ganyan. Kaya siguro nag-iisip din si Bangag. Delikado tayo kay Chis. Kaya ihanda na natin yung kaso na yan. Ayun, nakahanda. Anytime na magkamali si Chis, itutuloy nila yan. So, ang kung malapit na yung pagkatapos ma-present na yung ebidensya ng defense lawyer, yung respondent, matapos na. Ilang buwan na lang yan. Kung matapos na yan hanggang Enero or Pebrero, ganyan ang estimate nila Pebrero hanggang March. Kakampi na si Chis dito sa sa depensa. Bahala na anong mangyari. Siguradong ma-charge siya. Hindi natin malaman kung paano i-timing yan Paano kaya ang timing kung gusto niyang kumalas diyan sa kampo ni Bangag. Kasi mas delikado kung kalabanin mo si Sara, kung si Sara ang manalo sa 2028, talagang sigurado mo ang kaso mo patuloy. Di ba? Patuloy yung mga kaso mo. O samantala kung kakampi kay Sara, may mag-asa pa na bibigyan ka ng konting pabor yan sa kaso mo. Hindi naman ibig sabihin na i-absuelto yung kaso mo. Fair lang ang maging trial. Hindi ka tulad ngayon na weaponize ang lahat ng departamento. At yung Supreme Court, may duda tayo Baka hindi naman siguro linagyan, winarmingan nila Bangag. So, ganyan ang sitwasyon. So, ilaglag si Bunuan, ito yung drama. Ilaglag si script ng drama nila. Ilaglag si Bunuan. Magiging Marines na lang ang maging witness. 4 yata. Hindi ako sure sa number of Marines. Butasan yung affidavit, yung testimonya. Kunwari i-evaluate ng mga mga abogado diyan sa ombudsman. Sabihin na mahina. Walang kapit yung ebidensya. I-dismiss na lang. So, hindi masampa sa sandigan bayan. Lulusot si Martin Romualdez.
ganyan ang mangyari. Sabihin ni Bibim, wala tayong magawa. Yan ang desisyon ng korte, ng ombudsman. O, susunod lang tayo sa batas. Kulang ang ebidensya tulad ng impeachment niya na sinampad niya sa Kongreso. Anong sinasabi niya? Ano magagawa ko? Ini-impeach, kulang ang ebidensya nung nagsampa ng impeachment charges akin sa akin, si Bangag, sa salita. Ganyan din ang sasabihin niya. Anong sabihin ni Martin Romales? Nagpatunay na wala talaga akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan sa pagnanakaw na yan. Magtatanong yung mga tao, sino ba talagang mastermind? Sinong ituro sa tingin nyo? Sino bang tinuturo ni Martin Romales noon? Dalawa ang tinuro. Si Chis Escudero at saka si Grace Poe. Tingnan natin kung hindi ba yan mangyari. I hope na hindi naman mangyari kay Chis yan at kay Grace Poe. Kasi sila ang nandyan sa small committee. Nandyan si Grace Poe ang kasama ng mga tauhan ni Saldico. At si Chis Escudero, alam din niya yung JA, yung pag-approve ng JA na yan. Pero kung titingnan mo, talagang mastermind si Bongbong kasi siya ang pumirma eh. 4 na taon, hindi mo na malayan. Sipin mo. At doon sa mga testimonya ni Saldico, talagang may insertion si Bangag. At pangatlo, nag-deliver yung sinasaldico at mga tauhan niya sa Paway. Sa bahay mismo ni na Bangag. At kinumpirma nga yan ni Amy, na bahay talaga nila yung pinag-deliveran doon sa mga picture. So, paano ma-deny yan? Pero yan, para ma-absuelto lang, itong sinasabi kong plano, para lang ma-absuelto si Martin Romualdez. Tingnan mo. Sabihin nila, dumaan sa tamang investigasyon. Hindi naman namin na hindi hinarap yung kaso na yan. Hinarap namin, frontal ang pagharap namin. Talagang lumaban kami sa kaso na yan. Kaya kung anong desisyon ng korte, ano ngayon natin yan? Sundin natin. Diba? Ganyan ang mangyayari dyan. Sa tingin ko lang yan. Bantayan ninyo kung magkatotoo ito. Kasi duda talaga ako sa pangyayaring ito. Dahil ang dami mga pronouncement na sa tingin ko, doon din bagsak ang mga inayos na nilang script. So, bantayan natin yan ang mangyari at matukomento tayo kung ano mga moves nila. Mga moves ng mga malitagang. Mahuhuli din natin yan. At magbigay tayo ng opinion natin. Sarili naman itong opinion. Pwede naman itong mangyari, pwede hindi. Pero tinitingnan ko yan day by day, araw-araw. Alam mo, binabantayan ko ang mga galaw nila. So, yan na lang siguro. Medyo mahaba yung kwentuhan natin. Kwentuhan lang naman tayo dito sa Justin Talk News PH. Dahil ito, parang talk show na rin ito. Nag-uusap-usap lang tayo sa mga nandyan sa kaisipan natin. Sabi ng iba, that's only a figment of your imagination. Posible. But hindi mo may deny na may katotohanan yung mga sinasabi. Naging totoo yung mga imaginations natin. So, hanggang dito na lang tayo para sa podcast na ito. Maraming salamat sa pakinig ninyo dito sa Justin Talk News page. I hope you will come again for another podcast. But before leaving this channel, paki-like naman, paki-share, then subscribe to Justin Talk News page. Paki-subscribe kahit pa isa-isa. Maraming salamat sa inyo at magandang araw sa inyong lahat. Salamat po.